Sa may elevator na sila nag-abot ni Gaston. Dahil sa kalutangan ni Nati, pagmamadali at excitement ay basta na lang din siyang lumulan doon. Dahil nasa loob na sila at napapalibutan pa ng mga bodyguard niya ang gobernador. Hindi malaman ni Nati kung ganun ba talagang itsura ng mga bodyguard na lalaki. Pero nailang na siya sa kanila nang minsan niyang tignan sila. Nang sumara ang pintuan at muntik siyang mapasubsob sa pader, mabilis siyang hinila ni Gaston sa braso upang huwag siyang mapahamak doon. Parang nagising ang diwa ni Nati na patulog-tulog ng dahil sa biglaang paghawak niya sa braso niya. Careful, mahina lang yun pero halos mapunit ng labi ni Nati sa kanyang sobrang saya at kilig. Tumikim si Nati upang klaruhin ang kanyang boses. Gusto niya lang na may linawin kay Gaston. Ngayong nakalula na sila ng elevator na paakyat at hindi naman pababa. Gusto nito na maitanong sa gobernador. Bahagi ba ng hotel na ito ang restaurant na sinasabi mo? Bakit paakyat tayo at hindi palabas ng lugar? Sabi mo may alam kang resto na masarap ang mga pasta at ang beef stew. May pagkaprangkang tanong. Hindi, paakyat tayo ng suite ko. Magpaluto na lang tayo ng pagkain kaysa lumabas. Sa susunod na lang kita dadalahin sa restaurant na sinasabi ko kapag nagkaroon na ako ng oras. Natawagan ko na rin ng chef ng hotel kanina habang hinintay ka sa may elevator. Pala desisyon na diretsong tugon sa kanya ni Gaston. Gulantang na napaawang ang bibig ni Nati ng ilang segundo. Hindi niya naisip na ganun palang plano ng gobernador. Ang buong akala niya pa naman ay lalabas sila sa mismong restaurant. Pasimple niyang sinipat ang mukha nito, mukha itong pagod. Yun ang naisip niyang dahilan kung kaya marahil ay ganun ang desisyon nito. Sino ba naman siya para mag-demand ng oras nito? Mabuti nga at kinakausap siya eh. Naintindihan naman ni Nati yun. Hindi naman din siya kasama sa plano ng gobernador. Kaya ayos lang ito. Okay. Tanging komento niya dahil nahihiyang isatinig ang panunumbat na napagkasunduan. Sumandal ng likod ni Gaston sa pader ng elevator. Aaminin niya na pagod nga ang katawan niya na makikitang baka sa kanyang mukha. Ngunit nang muling lingunin niya si Nati, sa tabi parang bigla na lang siya naging relax. Parang magic na naglaho ang lahat ng pagod ng kanyang katawan. Nilibang na lang ni Nati ang sarili. Napagod nga si Gaston at nakakahiya kung isasama niya pa ito sa labas. Hindi talaga siya nag-iisip. Para tuloy gusto na lang niyang pagsisihan ng biglaan itong pag-aaya ng dinner. Hihingi na sana siya ng pasensya para doon ang bigla na lang bumukas ang pintuan ng elevator. Naroon na sila. Sa suite ni Gaston na inuko pa. Kung malalaman niyo ng kapatid o pamilya niya na sumama siya sa lalaki, hindi niya lubos may isip ko anong papasok sa kanilang kokote. Lalo na rin na hipag niya si Krisa. Nandito na tayo. Anunsyo ng sekretary ni Gaston na salit-salita na tumingin sa gobernador at kay Nati. Minwestra ni Gaston kay Nati ang pinto ng elevator. Pinapauna siya nitong lumabas na kaagad niya naman na sinunod. Lumibot ng mga mata ni Nati sa paligid. Malaki ang hotel suite ni Gaston. Mga 300 square meters ang sukat nito. May maliit pang ang gym sa loob noon na halatang hindi naman nagagamit. Pagpasok pa lang nila ay diretso na ito sa silid. Nanatili namang nakatayo doon si Nati, binabalot ng hiya. Hindi yon, ang unang beses nakapasok siya sa mga ganong hotel suite. Pero ibang pakiramdam niya na ang gobernador ang kanyang kasama. Likas siyang madaldal, pero parang nalulunya na yata ang dila. Have a seat, Miss Bentacourt. Alok ng sekretary ni Gaston, na medyo na ilang nakausapin na si Nati. Ngayon lang din naman kasi niya ito nakasalamuha kung kaya naman ay nakikiramdam pa siya sa babae. Hindi niya alam ang ugali nito kahit na may bali-balita na sobrang brat nito sa pinaka-brat. Spoiled kumbaga't hindi niya alam kung paano ito pakikisamahan. Magpapalit lang ng kanyang damit si Governor. Pakisabi noon ay tinalikuran na rin siya ng sekretary. Tinignan niyang ilang mga bodyguard na nasa loob ng suite. Parang mga statwa silang nakatayo. Tahimik siyang naupo sa sofa upang hintayin ng gobernador na hindi rin naman nagtagal sa silid niya. Naka-short ng gobernador pero may kwalyo pa rin ang kanyang suot na damit. May 4 na botones. Kalahating oras lang ang lumipas at dinala na doon ng chef ng hotel ang tulak-tulak ang kanilang pagkain. Nilatag yun kaagad sa dining table at inihain sa kanila. Hindi na naginarte si Nati. Nangayayahan doon ni Gaston. Tahimik siyang sumunod. Nakikiramdam. Enjoy the food, Governor Barcelo. Pagkasabi noon ay magalang na, yumukod at umalis na ang chef kasamang iba pang mga kitchen staff nito. Naiwan sila.
Feeling ni Nati dinner date nila ito dahil may pa-candle pa sa table nila na nakakapanibago. Kain na. Alok ni Gaston kay Nati na hindi malaman kung paanong galaw ang gagawin. Buong buhay niya, noon lang nailang si Nati. Samantalang dati wala siyang posture sa pagkain kahit na anong gusto niyang gawin. Bigla na lang siyang na-conscious sa presensya ng gobernador at hindi niya yun gusto. Biglang parang hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Hindi siyang Natalia Bentacourt dati. Sana magustuhan mo pagkain. Binalingan na ng gobernador ang sekretary niya na nakatayo lang sa kabilang gilid ng table nila. Maupo ka na rin dito at sabayan mo na kami. Ang dami nitong pagkain. Hindi namin kayang ubusin. Tumalima naman kaagad ang sekretary. Medyo nadismaya doon si Nati na saglit makikita sa mukha niya. Hindi sa ayaw niyang kasabay ang sekretary. Medyo nasira kasi ang imahinasyon niyang dinner date nila ng gobernador na yon dahil meron silang kasalo. Walang imik na sinimulan nilang kumain ng tatlo. Sumama pa ang pakiramdam ni Nati. Aaminin niya hindi niya na-enjoy ang dinner na yon. Panay ang salita ng sekretary na halatang kilala na sobra si Gaston. Sila lang ang nag-uusap. Napakahusay nitong kontrolin ng kapaligiran. Habang kumakain at panaka-naka nagpapalipad siya ng ilang nakakatawang mga biro. Minsan nakikitawa si Nati. Ngunit kadalasan ay naiinis siya at naiingayan sa bunganga ng sekretary ni Gaston. Masarap ba? Tanong ni Gaston kay Nati nang mapansin ang pananahimik niya habang kumakain. Masarap naman. Napipilitan niyang sagot na hindi nakaligtas sa mata ng gobernador. Hindi pa rin kumbinsido doon si Gaston dahil nakita niya na parang hindi masaya si Nati. Yung sinasabi niya ay taliwas sa kanyang itsura. Hindi magtugma ang kanyang mukha sa kanyang mga salita. Yung totoo, iha, masarap ba o napipilitan ka lang nakainin dahil yun nakahain? Nagangat na natingin si Nati. Total kinakausap na siya nito, kakausapin na rin niyang gobernador. Tito Gaston, may tanong ako. Sa halip na sagutin ang tanong nito yun ang kanyang sinabi. Hindi na nakatiis si Nati na hindi sa tinig ang kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan kung kaya hindi siya mapalagay. Hindi ba tayo pwedeng kumain sa restaurant? Mas nakaka-enjoy kasi doon kumpara dito. Bahagyang natigilan sa tanong niya si Gaston. Ang buong akala ng gobernador ay nasagot na niyang tanong ni Nati kanina. Kaya nagtataka siya na bumalik sila doon ngayon. Nilingon na niyang kanyang sekretary na natigilan na rin sa pagkain sa tahasang sinabing yun ni Nati sa kanya. Halata nitong nais sumagot ni Gaston. Yun ang bagay na nabasa ni Nati kaya nilingon na niyang sekretary ng lalaki. Miss Bentacourt, bukod kasi sa pagod na ngayon araw si Gobernador Barcelo. Sa mga meetings na sinasaalang-alang din yung estado niya sa lipunan. Hindi naman siguro lingis sa'yo yon, hindi ba? Hindi pwedeng palagi siyang kumain sa labas. Pwede naman kung sakali pero kailangang iset na muna natin. Siguraduhin na magiging safe ang paligid. High profile si Governor Barcelo at hindi pwede na kung saan-saan lang siya kakain. Pupunta kung kailan niya gustuhin. Sana'y maintindihan mo ang bagay na yon. Tumangutango si Nati at binitawan ng hawak niyang kubyertos. Hindi niya gustong pagkakaluto ng aglio olio na sinasabi niya o maging beef stew. Malayong lasa nun sa gusto niyang kainin. Masarap din naman kaso hindi niya talaga bet. Idagdag pa na hindi niya masolo doon si Gaston. Ipinakita niyang wala siyang gana o hindi nasasarapan. Hindi niya naalintana kung isipin nilang pinapairal niyang pag-iinarte. Mukhang hindi mo yata nagustuhan ng pagkain, Miss Bentacourt. May iba ka pa bang gusto? O order na lang tayo ng panibago. Kahit na ano, sabihin mo lang. Kinakabahan na tanong ng sekretary, nilingon si Gaston. Tumingin din si Nati kay Gaston na nakatingin lang din sa kanya. Nahihiya rin siya na baka iniisip ng gobernador na nag-iinarte siya. Tama ito, nag-iinarte nga siya sa sandaling yon. Sa ayaw niya nito may magagawa ba sila? Naisip niya na hindi na lang dapat niyang inayang kumain to. Nasayang lang ang oras. Gusto ko ng grilled chicken, sambit niya na nakatingin pa rin ang mga mata sa gobernador. Ano pa? Saka fruit tea. Umangat ang gilid ng labi ni Gaston na tuwang-tuwa habang pinapakinggan ang boses nitong mag-request ng gusto niyang kainin. Kaninang gusto nito beef stew at pasta na bigla ang nagbago. Para itong batang paslit na may sakit na halos lahat ng request niyang pagkain ay makuha kaya sinasabi niya na lahat. Si Krisa, ang sarap niya magluto nun. Kapag pumupunta ako sa kondo ni Kuya Nick, lagi niya akong hinahandaan nun. Na-miss ko tuloy ang luto niya. Masyado kasi siyang busy sa mga panahong ito. May hinang natawa na doon si Gaston. Tumango sa kanyang sekretary na sinasabing sundin ang gusto nito. Nang matapos na sila, tumayo ang sekretary upang magpa-deliver na ng gusto ni Nati. Naiwan silang dalawa doon ng gobernador sa dining. Ilang sulyap ang iginawad ng sekretary
Sa dalawa, habang may kausap na ito sa cellphone na magdadeliver ng pagkain. Gulantang pa rin siya sa pagiging good mood ni Gaston na madalas na palaging mainit ang ulo at seryoso. Kung hindi naman ganun yung laging busangot, iba rin ang aura nito ngayon na parang aliw na aliw sa bunsong anak ng mga Bentakort. Ilang beses niya na nakita itong may kasamang mga babae. Iba-iba pa nga, ngunit sa sandali na lang na yon, napansin na kahit napagod ay halatang gustong bigyan ng oras si Nati na makausap. Kung sa iba yon, mari niya nang itinaboy. Salamat, malapad ang hiting na upo si Nati sa sofa habang tinatanaw ang glass window ng suite na lagpasan sa labas. Makikita doon na nagtataas ang building at ang kumukutitap ng mga street lights. Mabagal niyang kinakain ng chicken na hawak. Pinapanood siya ng tahimik ni Gaston na nakatayo hindi kalayuan habang nakahalukip-kip ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Habang tinititigan niya si Nati na pagtanto niya na magandang babae. Mukhang pang model ang mukha at maging ang kanyang tangkad at kurba ng katawan. Hindi niya magawang tanggalin ang mga mata sa babae. Natatakam na siya sa kinakain nito. Busog na siya, alam niya yon sa kanyang sarili. At ang kailangan niya ay ang matulog na makapagpahinga. Gusto mo, Tito? Offer sa kanya ni Nati ng manok na kinakain. Nasa kandungan ng babae ang lalagyan. Napansin ni Nati ang paninitig nito sa gilid ng kanyang mga mata at naisip na baka hinihintay niyang alukin siya, kung kaya naman hindi na siya nahiyang alukin ng gobernador. Nakakahiyaman ay inalok na niya. Kung tatanggapin ito, bibigyan niya since isang buo naman at hindi niya rin kayang ubusin lahat. Masarap ba? Interesadong tanong ni Gaston na nakatingin pa rin sa kanya. Napasinghap si Nati nang humakbang palapit sa kanya si Gaston. Hindi pa man siya sumasagot sa tanong. Inaasahan niyang tatanggihan siya ng lalaki pero hindi. Parang gusto nito ang chicken na balat ang gusto ni Nati. Mabilis tong kumuha sa lalagyan na nasa kandungan niya at aaminin ni Nati na pasinghap siya. Para siyang maubusan ng hininga sa lapit nito sa kanyang muka. Hindi rin siya noon kumurap kahit na maduling. Tikman ko nga, dugtong pa ni Gaston na kaagad nila yung mukha kay Nati na parang hindi na humihinga. Hindi siya umalis sa tabi ni Nati habang nakatitig ang mga mata sa mukha ng babae na halatang nagulantang sa kanyang reaksyon. Kumagat siya sa hita ng manok, nginuya na yon. Ilang sandali pa ito mangutanguna. Matagal na panahon na noong huli siyang kumain ng grilled chicken na mula sa isang kilalang grilled chicken stall sa bansa. Mayaman ang mga Bentakort kung kaya naman, hindi niya inasa na kilala ni Nati ang pagkain yon. Ang buong akala niya gaya niya itong madalas na lutong bahay ang kinakain niya. Pihikan din si Gaston sa uri ng kanyang mga trabaho na kuminsan ay nakakaligtaan ng kumain. Hindi mo ko aalokin ng fruit tea mo? Napakurap na ng kanyang mga mata si Nati. Naninibago sa pagtrato ni Gaston sa kanya na parang ang bait. Walang imik niyang inuumang ng baso ng fruit tea. Parang hihimatayin si Nati nang tanggapin niyo ni Gaston at walang pakundangang sinipsip sa straw. Napangiwi ito na matikman na niya yun. Anong klaseng fruit tea to? Ang asim naman. Passion fruit tea, sagot ni Nati ng palipat-lipat ang tingin kay Gaston at sa straw ng kanyang fruit tea. Indirect kiss yun dahil sinipsip na siya kanina dito. Hindi ba yun binibigyan ng kulay ng gobernador? Bakas pa nga sa straw ang suot niyang lipstick na bahagyang nanuhulas na sa kanyang labi. Hindi pa rin makapaniwala si Nati. Para siyang teenager na bigla naging conscious na wala pa naman lang first kiss. Ganun na ganun ang pakiramdam niya dahil sobrang nababother siya. Ang totoo nun ay marami na siyang labing nahalikan. Hindi na nga niya mabilang yon sa kanyang mga daliri. Kung sa halik lang naman ang pag-uusapan. Kung paggalaw lang naman ng kanyang katawan, 2 tao pa lang. Yung tarantadong stranghero sa Hong Kong na kumuha ng kanyang pagkababae at si Alex. Mukha man siyang liberated dahil ang gaslaw niya. Hindi naman siya kagaya ng ibang liberated na kahit sino na lang. Sa labi, aaminin niya na maraming nakahalik pero sa kanyang katawan, 2 lalaki pa lang ang nakakagamit noon. Hindi ko gusto ang lasa. Iba na talagang kabataan ngayon. Balik ng gobernador ng baso ng fruit tea kay Nati na hindi naman niya nagawang tanggihan. Masarap yan sayo? Tumango sa kanya si Nati na dinala na sa labi ang inumin at muling nagsip sa straw habang nakatingin sa gobernador ang mga mata. Kibit-balikat na iniiwas ni Nati ang kanyang mga mata kay Gaston na hindi na niya matagalan. Para siyang napapaso ng mga titig nito kahit na malamang ay siya lang naman ang nag-iisip ng bagay na yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga salita na sa panlasa niya ay masarap yon. Masyadong malayong agwat ng edad nila kaya hindi na ito katakataka na hindi pasado sa panlasa ng governor ang inuming yon.
Ayaw naman niya maging bastos na para bang pinapamukha niya sa lalaki ang edad. Sa ibang pagkakataon, ni-real talk niya na ito, ngunit hindi niya kaya. Ayaw niya mawalan siya ng respeto sa kanya at sa ulain ang sagot. Sumugat na sa kakaibang ngiti ang labi ni natin nang harapin na ni Gaston ang kanyang secretary na kinuha ng atensyon niya habang may tinuturo to sa hawak na cellphone. May mga bisita po kayo, Governor Barcelo. Nag-send ng message. Papapasukin ko po ba o i-reschedule? Alanganin itong tanong na bahagyang sumulyap kay Nati. Gamit ang gilid ng mga mata, marahang tumango ang ulo ni Gaston ngunit agad natigilan. Nang malingunan niya si Nati na mabilis iniwas ang tingin sa banda niya. Oo nga pala, meron siyang hindi inaasahang bisita sa sandaling yon. Alright, hindi ko pwedeng i-cancel yan dahil iba ay malayo pang pinanggalingan sa South. Sige po Governor Barcelo, papapasukin ko na po sila. Nang marinig yun, tumayo na si Nati sa kanyang upuan dahil muling bumaling sa banda niya si Gaston. Humakbang na siya patungong kusina. Nahiya siya na makihalubilo sa kanila. Ngunit pinigilan lamang siya ng gobernador na lisanin ang living room. Wala siyang pakialam kung naroon man ang babae. Saan ka pupunta? Dito ka na lang. Saglit ko lang naman silang kakausapin. May pag-uusapan lang kami. Hindi na. Ayos lang ako dito, tito. Doon na lang muna ako sa kusina since kumakain din naman ako. Pakita niya sa mga pagkain na kanyang dala. Ang totoo ay natatakot siya na makita ng mga bisita ng governor at makarating yun sa kanyang mga magulang at kapatid. Ano na lang ipapaliwanag niya sa kanila? Are you sure? Baka hindi ka komportable sa kusina. Ngumiti si Nati at tumango. Yes, tito. Doon na lang muna ako sa kusina ng hotel suite mo. Hindi na siya pinigilan ni Gaston na sinundan na lang ng tingin ng likod. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang grupo ng mga bisita nito na halos okupahin ang buong tanggapan ng hotel suite. Sa tingin ni Nati kay daral lang yun ng gobernador na nasa early at late 30s. May napansin pa nga siyang early 40s. Sa gilid ng mga mata ni Nati ay natatanaw niyang ilan sa kanila. Hindi rin naman lingid sa kanilang presensya ni Nati na naroon sa kusina, ngunit hindi na lang sila nag-usisa pa sa private na buhay ng governor na business partners nila. Kumbagay respeto na lang yon, hindi lang sila lahat ay mga lalaki. May mga babae din doon na kasama na aminin ni Nati hindi pinag-isipan na kaagad ng masama. O Governor Barcelo, may kasama ka pala dito. Narinig niyang sambit ng isang babae na medyo may itsura naman o medyo may kaunting ganda. Siyempre sa paningin ni Nati ay mas maganda pa rin siya kung ikukumpara siya sa babae. Meron ka palang kasama ha? Sino yan? Bago to ngayon ha? Ayaw na ni Gaston na mag-explain palalo at narinig na niya yon. Nang iba na naging kuryoso na sa katauhan ni Nati. Sumili pa sila sa babae na sa kusina na sa halip na tumalikod ay pinakita pang mukha niya. Nawala na siya ng pakialam kung makarating man iyon sa kanyang mga magulang at kapatid ngayon. Hipag ng pamangkin ko. Tipi niyang sagot na kaagad naman tinanggap ng mga kaharap at kausap. Oras ang itinagal ng usapan nila na ang sabi ni Gaston ay saglit lang umano. Nanakit lang ang puwet ni Nati sa upuan sa kusina at hindi pa rin sila natapos. Ilang beses siyang huminga ng malalim at kapag dakay, sinubsob na niyang mukha sa dalawang brasong nakapatong sa ibabaw ng dining table. Saglit lang siyang pipikit, yun ang kanyang goal, ngunit pinagkanulo naman siya ng kanyang katawan. Nalimpungatan na lang siya na maramdaman ng mahinang tapik sa kanyang mga braso. Nakatulog ka na? Pasensya na't hindi ko napansin. Doon ka na sana sa room ko muna tumambay. Nangiangat ni Nati ang paningin ni nabungaran niyang pagod na mukha ng gobernador. Lingit sa kaalaman ni Nati na ilang minuto na siya doon pinagmamasdan ni Gaston bago pa nito maisipan na gisingin siya. Ngumiti si Nati nang makita niya malabong imahe ng governor at kapagdakay kinusot ng kanyang mga mata. Nilibot na yon sa paligid na parang iniisip kung nasan ba siya. Tito Gaston. Ahon ni Nati sa upuan na nag-inat pa para sa kanyang mga muscles na nakatulog. Pasensya na ako nakatulog ako. Ang sabi ko pipikit lang ako ng mga mata ko saglit. Madalas mo bang gawin to? Tanong ni Gaston na napablangko sa mukha ni Nati ng ilang segundo. I mean ito, hindi ka ba natatakot na makatulog sa tirahan o silid ng ibang tao? Delikado ng panahon iha. Kinasa na ni Nati ang governor ng kanyang isang kilay. Nag-aalala kasi ito. Hindi siya tanga para hindi mahimigan ng nais nito sabihin sa kanya na medyo nakaapak ng pride niya bilang babae. Malamang gusto lang nitong malaman kung madalas niyang gawin iyon. Liberated siyang tignan, sobrang liberated. Hindi Tito Gaston, ngayon ko lang din ito ginawa. Kamot na niya sa kanyang ulo na para bang nahihiya. Isa pa, hindi ka naman na ibang tao sa amin. Tiyuhin ka ng sister-in-law ko, kaya nga tinatawag kitang Tito Gaston, hindi ba? Sagot pa ni Nati na akala may matagal na silang magkakilala ng governor kung makipag-usap dito.
Palagay ako na wala kang gagawin sa aking masama. Puno ng kumpiyansang dagdag sa loob ni Nati. Kung may gagawin man ito sa kanya, hindi naman niya yung lugi doon. Gwapo naman ito at mukhang masarap kung pwede nga lang ihain niya sarili, ginawa niya na. Nang marinig yun ay mahinang natawa pa rin si Gaston. Ang casual nitong makipag-usap sa kanya, pero tito ang tawag. Ilang taon ka na ba, Tito Gaston? Gusto niyang mula sa bibig nitong malaman ang gap nila, kahit na alam naman niya kung ilang taon. Pwede mo sagutin o hindi. Hindi mo naman kailangang ma-pressure sa pagtatanong ko. Lumapat pang ngiti ni Gaston sa nakikita niyang malaking tiwala sa kanya ng babae ngayon. Kung alam lang nito ang laman ng kanyang isipan, habang pinagmamasdan siyang tulog, baka matakot nitong bigla. Turning 36 na ako, iha. Hindi si Gaston makapaniwala na sasailalim sa interview ng isang Natalia Bentacourt at sasagutin niya. Naburo ng mga mata ni Nati sa mukha ng governor. Kung nagagapuhan na siya sa unang kita niya dito, mas naging doble at triple pa yun ngayong nakita niya itong nakangiti sa kanya ng malapitan. Kung tutuusin, hindi siya nagkukulang sa mga magagandang lalaki sa paligid niya. Marami siya noon. 1 in a million ang itsura ng kapatid niyang si Nick Bentacourt na hawig niya. Pero ibang ngiti ni Gaston, siya ay mukhang mabuting lalaki at maalaga. Bumilis ng pintig ng puso ni Nati sa isipin niyang yon. No way, Nati. Hindi ka ma-in love sa tito ni Krisa.